Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng... General Torre naman, di man lang nag-ilaw, no? Talaga, oo, si General Torre. O, sige, go. Naganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. O, ayan, mga ka-clear. Ramdam naman niya, upload UST, no? Ramdam naman ni General Torre na marami nagmamahal sa kanya. Okay? So, well, anyway, sabi ko nga dito, di ba, ngayon ipapanawagan ko doon sa mga content creator, puntahan na natin, halimbawa si Chris Ulo, si JDB Comments, tama ba? JDB. Sino ba? Si Top 1. Di ba? Ito yan eh. Ganito yan. Si General Torre, sinabi niya na naiintindihan niya si Pangulong Marcos Jr., di ba? So, kalma. So, hindi nyo alam baka hindi nyo masyado naramdaman ano yung naging dahilan at wisdom ng Pangulo sa mga pangyayaring ito. Diba? Kasi once kayo ay hindi kumakalma, syempre, hindi rin ito magiging maganda kay Pangulong Marcos Jr. Kasi feeling niya, baka iniisip niya, baka isipin niya, lalo sa mga supporters niya, hindi siya naiintindihan. Diba? Kung si General Torre naintindihan kung ano yung naging desisyon ng Pangulo, lahat tayo, intindihin natin kasi merong naghihintay. Diba? Sabi nga natin, when emotions are high, diba? Intelligence is low. Katulad nung sinabihan natin kung sino man. Diba? Huwag masasalita pag galit. Diba? Huwag na magsasalita pag galit. Kung naranasan natin before, nakaranas tayo, nagalit tayo, nagsasalita tayo hindi maganda, sinalpas natin sa manang loob natin, cool. Cool lang. Diba? Relax. Kasi, yung iniidol natin, si General Torre, ay cool lang. Diba? Mas mauuna pa ba tayong maging emosyonal kung yung taong concern ay naiintindihan niya kung ano ang nagaganap. Diba? Pati naman si General Torre, cool lang. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. O diba? Actually, mga kaklir, itong mga pananalita, General Torre, ay para sa ating lahat na sumusuporta sa kanya. Maraming Pilipino sumusuporta sa kanya. And at the same time, mga kaklir, ang Pangulo naman ay hindi naman nawala yung suporta sa kanya. May reasons lang behind this kung bakit kailangan gawin ito. Hindi nga natin alam kung ano ba ang magandang plano ng Pangulo kay General Torre. Hindi pa. So just wait and see. Baka sabihin mo, ha? O, di ba? Ganito yan. Di ba? Parang ganito yan. May mga commercial ito eh. Ha? Oh, yung pala yun. Kaya, just wait and see kung anong maaaring maganap. Diba? Kasi, sabi nga, you cannot put the good man down. Magaling na public officer, magaling na public servant, si General Torre. So with this, nagpapasalamat siya. Pero doon sa mga naawa, kasi baka yung mga ibang kaklir din natin, yung ibang mga supporters ni General Torre, naawa sa kanya. Pero sabi niya, huwag siyang kaawaan. Alam niya nangyayari. Alam niya sa puso niya kung ano nangyayari. Diba? Siguro noong unang araw, nabigla siya, diba? Pero, pagkatapos niyang malaman kung ano ang plano ng Pangulo at sinabi niya na kumpleto, buo ang tiwala at suporta niya sa Pangulo, tanggap niya. Diba? Tanggap niya yung mga clear. So, dapat lahat tayo dito at yung ibang mga vloggers, kasi nakita ko medyo masyado marubdob na sa damdamin ng mga content nila Niolo, nila Chris Ulo, sino pa? Si Top 1, diba? But anyway, kasi si Top 1 din naman, kapwa pulis, diba? Ni General Torre. Pero cool, relax lang, kalma, kasi malay natin, na sa mga susunod na linggo, iba ang posisyong hahawakan niya. Diba? Na mas makakatulong sa mas nakakarami. Good evening po, Atty. Claire. Sana kunin ni General Torre kung ano ang posisyon ng ibibigay ni President
President Ferdinand R. Marcos Jr., salamat po. Rene Capones. Ako ha, sa sarili ko, mas nasa positibo ako. Yung pakiramdam ko. Sa pakiramdam. Because gusto pa rin naman maglingkod ni General Torre sa paraang kakayanin niya. So, kahit mabigat ang ibibigay sa kanyang trabaho, alam naman natin na kakayanin niya yun. Diba? Catherine Tolentino, yun. So, kaya dapat, sana ma-call out, kino-call out natin. Nagpaparamdam tayo. Ha? Kasi hindi ko pa mapapanood iba, ha? Basta alam ko si Niolo, medyo, masama yung loob. Si Chris Ulo rin yata, masama yung loob. Diba? Lalo na si Top 1. Ako alam nyo, ganito yan mga kakli. Kapag kasi parang nagsisintir pa kayo, yung wisdom ng Pangulo, yung rason ng Pangulo dito, natatabunan. Hindi nyo napapakita kung bakit yon maaaring ginawa ng Pangulo. Diba? So, let's trust the President on this matter. Diba? Let's trust the President. General Torre will always be around for us Filipinos. So, yun. So, pakinggan natin. Sige, pakinggan natin anong mensahe niya. Let's just pray for General Torre. Let's pray for the administration. Let's pray for the President. Lahat ito ay mayroong katuturan. May reason for all of this. Diba? Ikaw lang, Claire at si General Torre ang maayos sa admin na ito. Sana si Sec Bonoan na corrupt. Alam niyo mga Claire, ayoko na maipagtanggol si General Torre, si Secretary Bonoan. Pero when we talk about, hindi detalye ha. Nag-usap kami about this, siguro siyempre, I need to talk to him. Kasi minsan may mga questions about some matters regarding this flood control project. So, dapat ko siya makausap. Ayoko siyang husgahan, pero parang hindi siya yung nandun sa corrupt na issue eh. Alam niyo, parang hindi siya yun. Hindi siya yung corrupt. Negligence, ayoko masabi, ayoko mag-judge. Pero siguro nga dapat talaga nakikita niya yan, di ba? Nakikita niya yan. Pero yung corrupt, I don't want, ako pansarili ayoko siya i-judge na corrupt siya. Kasi parang hindi yun eh. Hindi yun yung issue sa kanya. Di ba? Hindi yung corruption ang issue sa kanya. Siguro, baka ang nagiging issue sa kanya, ba't hindi niya napansin kung may mali? Di ba? Pero still, sabi nga natin, ang Pangulo ang siyang magbibigay ng evaluation dyan. O tayo, wala namang karapatang mag-evaluate kay General Torre. Si Pangulo ang nakakakita ng mga kilos ng bawat kabinete niya. So pag may mali, siguro pag sumagad na talaga at nakita ng Pangulo na ito'y mali, ayun. Diba? Yun naman eh. Sabi nga natin, yung performance evaluation yan, patuloy. Continuously po yan na ginagawa. Hindi dapat natin kaawaan si General Torre, dapat natin siyang hangaan at purihin sa kanyang katapatan sa bayan. Yes. Saka he's too young para kaawaan natin kasi meron pa naghihintay sa kanya. Tuloy tayo. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Di ba? Siya, okay na siya, mga kaklear, tanggap niya na. Alam niya na maraming mga tao mas namomroblema kaysa sa kanya. Kita nyo? Kung paano niyang ikumpara yung sarili niya na siya ay okay, kung ikukumpara sa nakakaranas ng baha, di ba? Huwag siyang kaawaan. Mas maraming tao ang dapat bigyan ng serbisyo, mas maraming kapwa nating Pilipino ang nangangailangan ng tulong at nangangailangan ng pagdamay. Kumbaga, spare nyo na siya sa kaawaan kasi hindi siya naaawa sa sarili niya. So, maganda yung mensahe, di ba? Kung papakinggan nyo, pag hindi nyo nilaliman yung kanyang mensahe, hindi natin masyado maintindihan, nandun pa rin tayo, nag-aalboruto pa rin tayo, ba't siya natanggal? Ayoko, gusto ko siya nandiyan dyan. Pero sa bawat mensaheng binibitawan niya, malalim eh. Una, nagpasalamat siya. Pangalawa, hindi siya dapat kaawaan dahil una, kompleto pa siya, malakas pa siya, nakakapag-shooting pa siya. Pinakita niya, di ba? Kaya niya pang mag-boxing. So, umaga, okay siya. Di ba? Natanggal man siya, pero okay siya.
Kasi alam niya ang dahilan na dapat niyang tanggapin. At merong nakaatang pa sa kanyang trabaho na pag tinanggap niya, napakalaking responsibilidad nun. So that's why, I think, for me, naka-move on siya because he knows kapag tinanggap niya yung offer na trabaho sa kanya, posisyon, mga kaklip, hindi biro ang gagawin niyang trabaho. So, bakit natin hindi siya dapat kaawaan? Kasi unang-una, may kakayanan siyang kumilos, may kakayanan siyang magtrabaho, wala siyang nilabag na batas, di ba? Nagtrabaho siya na maayos, maganda ang dignidad niya, intact ang integridad. So, ang dapat nating kaawaan ay yung nakakaranas ng bahak. Bakit? Dahil sa mga corrupt na politiko na inabuso ang pondo ng bayan na kaya ngayon ay inaasikaso ng Pangulong Marcos Jr. Diba? Tuloy. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Diba? So, kita nyo mga kaklir. Mas malalim kasi ang puso ni General Torre. Kita nyo rin yung pagmamahal niya sa bayan. Kita nyo rin yung pagmamahal niya sa Pilipino. Nasaktan man siguro siya, mga kaklir. Hindi ko alam kung nasaktan siya. Definitely, siguro kapag kaalis, diba? Nasaktan yan. Tao yan eh. Pero, the way I see it, the way I see it, after i-offer talaga sa kanya yung mabigat na trabaho, pag-iisipan niya to. Pinag-isipan, pag-iisipan, napag-isipan na, kaya magaan sa loob niya. Magaan sa loob niya. Dahil isang paglilingkod pa rin sa bayan ang ino-offer sa kanya. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Mga kaklir, kung si General Torre, ito mga kaklir, saka ibang mga vloggers na PBBM supporters. Si General Torre mismo ang nakakaintindi. Si General Torre mismo ang nakakaunawa sa ginawa ng Pangulo. So, tanggalin na natin yung sama ng loob. Let's move on. Mag-move on tayo at i-pray natin na itong posisyon na ito magiging successful lalo si General Torre. Diba? Kailangan niya ng prayers nating lahat. Diba? Para lalo siyang maging successful. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Diba? Nakita niyo mga ka-clear. Wala siya naman ng loob, and at the same time, mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Diba? Very optimistic si General Torre. So ako, with this, hula ko lang to ha. Baka na naman kasi i-quote ng iba, di ba? Sabihin, basta ito, disclaimer to. May disclaimer tayo dito. Ramdam ko lang to. Positibo ako sa nakikita ko na nagbagong Pilipinas siya. Mabuhay bagong Pilipinas. Nararamdaman ko na he will still serve. Not as a police officer. Di ba? Yan yung ramdam ko. Kayo, sabi ko nga, di ba? Kaya ako to take up, hindi para pakinggan lang siya. Sorry, General Torre, kasi ina-analyze namin yung kada word na ginagamit mo. So ako, pakiramdam ko lang, positibo. Magiging parte siya, di ba, ng PBBM administration. Sana tama yung hula ko. Sana, di ba?